Hello Mater, so for today's video, we're going to discuss all about the law of friction. So for more information about this lesson, watch this video till the end. So let us discuss the prerequisite of the law of friction. Introduce rather. So the prerequisite of this lesson is all about the resultant vector. Next, we have forces and torque. Never mawawala yung tatlo na yan. At yung mga na-discuss natin yung mga nakaraan, never na po yan mawawala. Kasi hanggang sa magpapatuloy yung physics, yan at yan pa rin ang ating pag-aaralan. Okay. So, start tayo. For the concept of this lesson, is we just have to recap this figure. We have the book na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Okay. The book exerted the force to the table so as the table exerts the force to the book. Normal force, weight force. And of course, we have the friction force. Which friction force is equated to coefficient friction times the normal force. To get the reactions, you just have to get use the Pythagorean theorem of this one. So for the angle, this one, and which is the position of the mentioned reaction force, which has its angle due horizontal. Okay. So this one and this one, so we have this. Okay, kung iano kasi natin, i-left out natin si di ba si coefficient force using this equation is kapag ka dinivide natin both equation, we have ito mapo-form niya, di ba? Ganun po. Then paano na makapaganto, doon na mabubuo si mu, which is ito. Ito kasi nagkataon lang na kaya reciprocal. Pag ni-reciprocal nito, di magiging mu over fn over ff. Okay, so for the concept, let's solve problem number 7. So this is the particular figure and each discuss the center of the gravity of the 60 kilogram block is at G. The static coefficient of friction between the block and the inclined surface is 0.3. Compute the frictional force between the block and the inclined plane. Find the smallest force P, which the block will move up the incline without flipping. Find the largest distance H for which the block will move up the incline without tipping. So, math learners, so always prepare your calculator beside you. So, we will try a Caltech. So, by the way, mine is the ClassWiz. So, pero yung Caltech naman ay ginamit ko naman siya yung normal, which is traditional, which is yung Casio 991EX, which is pwede rin naman sa mga Canon transparent calculus dahil same features lang naman sila sa pagta-type ng kung ano ba mang technique. Excuse me. Okay. So, ngayon, iano natin dito. Saan natin pagsasaltakin itong mga number na nandito? So, okay. So, nandito si weight. Ito si normal force. Friction force. Never pumawala. Friction force, kaya pupunta dito. Pwede naman din pa dito, kaso, isipin nyo na yung direction natin. Kung may papunta dito at may papunta dito. Kung magkakamali naman ka ng direction for friction force, magne-negative naman yan. Which is sabihin, dun pala siya sa kabilang direction. Bawa, ito. Pag nag-negative to, edi pababa din dapat yan. Bawa ko ito, nag-negative yung FF mo, or, tama, yung FF mo, edi dapat papunta yun. Gano'n naman yun eh. Okay, so dito kasi sa part ng problem na to is nasanay tayo na yung mga problem na lumalabas is always along x and y axis. Kapag ganito po kasi yung problem natin is naka-incline siya, tayo mismo magdidictate ng ating own x and y axis. Pero hindi pwedeng ang setup ng x and y axis nyo is nakatabingi. So dapat i-straight nyo siya. Bawa ito yung pen ko, naka-slant. Ganyan lang. Dapat nakaganto siya. So, paano po natin gagawin yon? Rotate natin siya.
clockwise siya hanggang mag-straight siya. Okay? Ang outcome po natin dito is this one. Ito yung y, saka yung x-axis. Ito, yung 20 degrees, paano po siya nabuo dito? Diba, pag nag-rotate kayo, damay ito. Sabihin, 20 degrees ang ikot nyo. So, pagka binalik nyo sa dati yan, bawa to. Pag in-straight mo yan, ito lang din yun. Okay, yan na po yun. Iyan natin to. Ito na kunin natin. Okay, so pwede natin mag-summation dito. Which is, we have here, mapindot na ano. Okay, so we have P here minus 0.3. Tandaan nyo yung coefficient natin dito yung 0.3 at yung 588.6, yung 60 times nyo lang sa 9.81. That we all know that the force due to gravity is equal to mass times the acceleration due to gravity, which is your gravity is equal to 9.81 meter per second squared. At yung mass nyo is 60 kg. At alam po natin, ang unit for Newton is just equivalent to kilogram meter per second squared. Hindi po ba? Okay, tapos pagka nag-times tayo dito is we have 60 kilograms times 9.81 meter per second squared. At ang makukuha po natin dito is 588.6 kilogram meter per second squared or signify as Newton. Ganun lang po yun. Uy, gumanda yung sulat ko, no? Okay. Fy naman. Lahat ng vertical. So, by the way, bakit sine to ay horizontal? Tandaan po natin, ang angle po natin ay naka-due to vertical. So, kapag tayo ay ginagano ng vector analysis lang po tayo. This is W cosine 20. Bakit? Kasi along siya adjacent. Tapos ito naman yung opposite. So, this is W sine 20. Ganun po. Ngayon, ganito lang gawin natin. Yung Fn niya lang naman, saka ito lang naman yung nagtalo. Okay. Ngayon, pwede na tayo mag-moment, kaso, ano siya, or torque. Mamaya natin. Kasi tingnan nyo dito, pag kung sakali mag-moment tayo dito, or mag-torque tayo dito, meron tayong force, saka unknown force, saka unknown distance. Which is, hindi natin siya pwedeng as a Caltech. Pero kung manual, pwede na maunahin nyo, kaso i-hold nyo pa rin. Ang Caltech ay ginagamit natin dito is kapag 3 equations and 3 unknowns. Kapag parehas ng number of unknowns, parehas din ng number of equations. Okay? So, dito kasi mangyayari dito, kapag nag-torque tayo, magiging 4 ang unknown natin. Dito, sapat na to for Caltech, which is we have here 2 unknowns, Pn, Fn, saka ayun. Dalawa lang naman ang unknown natin. 2 equations and 2 unknowns. Kapag 3 unknowns and 2 equations kulang, kailangan same. Which is saka natin ma-apply si Caltech. Pero kapag hindi, mamanu-manuhin natin yan. Meron na akong sinet na problem for that, yung mamano-mano. Kasi hindi naman lahat ng sa Caltech kasi ano lang yan. Kung ano yung number ng equation, yun din dapat ang number ng unknowns. Walang lalagpas. Otherwise, hindi nyo talaga makukuha ang hinahanap nyo. Okay, balikan natin to. So, pag kinaltek natin yan, ito yung pwede nyo i-type sa CalQ. Pwede na, actually, kung sakali may magtanong, pwede naman yung FA nyo, iset nyo sa A, pwede yung P sa B, kasi ganun din naman ang lalabas. Pero dahil ako, gusto ko, mauna si P bago si Fn. Okay? Because this is the first letter I learned when I was in kindergarten. Joke lang yan. Okay, we have 1, P. Kung ano like coefficient nila, sa Caltech kasi ginagawa lang natin dito, sa bawat variable, kung ano yung kanilang coefficient. Ano coefficient nito? We have 1. Ano coefficient ni Fn? Negative 0.3. Then ito, lipat nyo dun sa kabila para mo-pursue itong equation. Kasi ito yung pinapano ng CalQ. So, ito lipat natin dito. Kasi pag hindi nyo tinatranspose to, may tendency na mali ang sagot nyo.
or talagang magkakamali kayo. Okay? Next, walang P dito sa equation na to. Ilalagay natin siya 0. Pero meron tayong Fn, walang coefficient, 1 yan. Ito, pag wala talaga nag-exist sa equation, saka kayo magzi-0. 1 lang kapag nandito naman siya at walang number. Kasi automatic sa algebra, kapag wala kayo nakikitang number, that is 1. Okay? Ito, lipat niya lang dun sa kabila, itong part na to. Diba pag naglilipat kayo, yung sign niya nababago. Kung negative to, positive to. Kahit man lang yung konting tulong yun sa calcul nyo. No, huwag niyo yung asa lahat sa calcul. Mag-adjust din tayo. Okay, pag pinindot niyo yung equal, meron na kayo makukuha dito 367.24 Newton. Magkakalimutan yung unit na yon. At meron tayong 553.10. Since hinahanap natin dito is yung friction force, so pwede ko na itong burahin ha. Hinahanap natin dito is yung friction force. So ito yung po yun. Ito yung formula yun, di ba? Meron tayong coefficient na 0.3. Ito na yun. Kung ano yung nakuha nyo lang dito, which is your Fn, substitute nyo lang. Hindi porke hindi siya hinahanap dito, hindi nyo ito magagamit. Magagamit nyo yung depende lang sa formula kung ano yung gagamitin nyo at ano ang hinahanap or pinapahanap sa inyo. Okay, type it in the calculus. So we will have here 165.93. Tama lang. Okay, next. Dito na tayo. Hinahanap natin si torque. And clockwise, positive tayo. Okay. Gaya na sabi ko kanina, bakit hindi natin sinama si torque o si moment dito sa ating paghahanap sa unknowns na i-apply natin sa Caltech. Kasi, hindi pwedeng magsama yung dalawang unknown. Unknown to, unknown din to. So, paano nyo to ika-Caltech? Okay? Pareha silang coefficient. Dahil hindi naman na ng Caltech ang tawag dito, implicit equations. Or implicit polynomial functions. Okay. So, isa-isayin natin yung ginawa moment. Nag-moment tayo or nag-torque tayo sa A. Ito yung point A nyo. Mula dito hanggang dito sa P, we have here P, rotation niya is clockwise. At yung distance niya, yung lever arm niya is H. Next dito. 'Di ba kung kanina, kung babalikan po natin, is, ito po, kung gagawa natin siya ng ano, cosine, tama, 20. And here is we have W sine 20. Okay. For W cosine 20, kung mula dito hanggang dito, kung 0.5 to, ito rin ay 0.5. Okay, so dito, nag-rotate ka counterclockwise. So, may ibig sabihin, that is negative. Kasi clockwise is positive natin eh. Next, ito naman, para dito, counterclockwise pa din. So, ibig sabihin, that would be negative. 0.8 ang kanyang lever arm. Ito naman is 0.5. Okay. So, paano natin siya isosolve? Isasaltak nyo na dito sa equation na to. Kasi kung halimbawa ito, inuna nyo itong torque, you-hold nyo rin to. You-hold nyo rin to kasi uunahin nyo muna to, di ba? Dito kasi una, may mahanap ka na eh. Kung sa manual, pag nahanap mo na yung Fn, saka mo sa substitute dito, di ba? Halimbawa, nahanap nyo to is we have normal force, 553.10. Ito, sasaltak nyo dito. Kung gagawin nyo manual, ha? Then, tapos i-solve nyo. Lilipat-lipat nyo, di ba? Di makukuha kayo 367.24. Ngayon, nakuha nyo na yung dalawa. Lilipat nyo dito. O, hinahanap to. Di ko ano yung nakuha nyo dito. Substitute nyo to. Okay. Okay, itong part na to, balikan natin. I-substitute nyo na yung mga nakuha nyo. Yung 367.24 yun yung P nyo, di ba? Minus 0.5, which is yung W is 588.6.
Ito lang. And we will get 1.19 meters. Okay. So, hopefully, nakuha natin ang ating paano kinuha. Yan. Ganyan lang po siya. Not all the time, lagi Caltech. Pwede rin manual. You can use manual calculation or what we other calls strip solve. This is point A. For answer letter A, ito yon. Your B, your C. Okay, so hope everyone gets the problem or paano siya nakuha. Because we will proceed in next problem. So, ito yung kanyang ano. So, nakuha natin siya from CE Board May 2013. To prevent the ladder weighing 600 Newton from sliding down, the man exerts a horizontal force at C. The coefficient of friction is 0.2 at A while surface B is frictionless. Find the vertical reaction at A. Find the horizontal reaction at A. Vertical sa reaction. And next is we are going to find the horizontal force exerted by the man at C. Okay. So, yan na natin siya. Labas natin yung mga kailangan. So, we have normal force A, friction A. We have here the coefficient is 0.2 times NA. And we have reaction at B. So, B is frictionless, kaya wala tayong nilagay na static friction. Ito naman ay may tayong point P. Kasi nag-exert siya at point C. So, di na pala natin nalagay. So, this is point C. Okay. Ano tayo at force at X? Force at Y? At torque. Okay. Ngayon, sinama natin lahat. Ba't nung kanina hindi? Okay. Kung i-analyze nyo mabuti, sa unang tingin, meron tayong P dito. P, R, B, and A. So, meron pa bang iba na unknowns? Kasi 3 unknowns, 3 equations to. So, yung sabihin, walang excess na unknowns dito. So, pwede natin siya i-apply sa Caltech. Mode 5-2. Kanina kasi mode 5-1 kasi dalawa lang naman ang unknowns kanina. Ngayon, 3. Ito lang hahanapin nyo for 3 unknowns. Unlike sa kanina, ito. 2 unknowns. 2 unknowns lang siya. Pag 2 unknowns, ito yung gagamitin nyo. Ayan. Ngayon, for 3 unknowns, ito po. Okay. 1, yung P nyo, NA saka RB. So, yung P nyo is 1.2 NA minus 1 kasi negative to. Negative 1 is also negative this one. NA, wala tayong P at RB. So, dito yon saka ito. Ngayon, nilipat nyo to dun sa kabila. Kung tutusin sa manual, meron kayo nito, tapos pili na kayo yung pagsasaltakan nyo rito. Tapos makakuha kayo ng mga variables dito sa ano nyo rito. No? Okay, so ngayon, kung gagawin natin to, ito yung sa calculus nyo, di ba? Next dito naman, we have 1.5 sine 30. So, paano po ba natin to nagawa? For some confusions. So, this is your hypotenuse, di ba? So, paano nyo makukuha kung mula dito hanggang dito is meron kang 1.5. Tawag dito? This is 1.5 sine 30. This is 1.5 cosine po. Okay, kung ito ito yung sine, ito yung cosine. Ito yun, di ba? Ito yung degrees niyo, di ba? Yung theta niyo ito. Okay, next. Ito. 6. 1.5 saka 6 yun, di ba? Mula dito hanggang dito meron ka ditong tama. Dito, ito pala. Saka ito. Ito kasi 6 cosine eh. Ito 6 sine 30. What else? Yung 3. Ito, diba weight to? So, lagi naman siya nasa half. Kung this is 3, this is 3. Kung mula dito hanggang dito, so meron ka ditong 3 cosine 30. Ito counterclockwise, yung RB nyo. Yung P clockwise, ito. Ano ba to? Yung weight niya.
Ngayon, yung 1.5, ito lang yun. Then 0, wala naman tayong NA. Pero meron tayong RB, we have negative 6 sin 30. Then ito, nilipat nyo sa kabila, magiging negative. Kasi pag pinindot yung equal, meron tayong 532.82. Meron tayong 600. And we have 652.82. Nahanap na natin yung horizontal force exerted by the man. At meron na rin tayong normal, which is your vertical. To get the horizontal, ito lang kanina yung formula. Substitute nyo lang dyan at makukuha nyo na si 106.56. Basic na. So, hopefully, nag-guess natin kung paano siya nakuha. So, numberan na natin. Answers for A, B, and C. Dali na. Okay. For this problem, a 54 kg girl is walking up a 22 kg uniform beam. The coefficient of friction is 0.2 at all surfaces. Determine the reaction at A, determine the reaction at B, and determine the distance x up to the beam that can girl the walk before the beam starts to slip. Isipin nyo, no? Kakalkulahin nyo ba ito hanggang kailan kayang i-hold ng beam yung girl hanggang sa mahulog siya dyan. Okay. So, this will be solved in my TikTok video. So, hopefully, you have learned a lot about our lesson for today about this lesson. So, continuation ko na to sa TikTok for, alam niyo na, para magka-video man lang doon. Charot. Okay, so, for now, thanks for watching and see you in my next video.